Malapit na po ang mga dapat nating abangan. Marami dapat kasi abangan, yung eleksyon, yung kampanya, at saka yung mga sinasabi ni Pangulong Marcos na dapat talagang managot ang mga umaabuso at hindi niya papalampasin ang mga sobrang umaabuso sa kanya at sa administrasyon. Dahil ang kapakanan ng nakakarami ang mahalaga. Okay? Kaya natin sinasabing aabangan ito kasi hindi po kasi pwede yan na puro statement lang o pahayag lang. Kailangan merong galaw at merong pagpapatupad. Okay? Tulad dito sa eleksyon. Okay? Ang sabi ng Pangulo, gusto niya ay matahimik ang ating eleksyon. Kaya gumagalaw na ngayon ang PNP, military at COMELEC para ho ayusin, pangalagaan ang eleksyon. Pati yung eleksyon dun sa BARM, Bangsamoro Autonomous Region Post Mindanao, ay pinatitigil muna din. Pinare-reschedule ang ating Pangulo. Kasi meron din problema dahil nga doon sa pagkakahiwalay ng Sulu province na dapat ay masama. So ayan po, ipinatutupad na ng mga otoridad. Dito naman po sa pagdisiplina or pag-aabuso ng iba, yan ang ating aabangan. Kasi hindi ko alam kung ano talaga ang iniisip niya ng Malacanang o ng Pangulo. Kahit na mayroon siyang mga sinasabing may halong galit na at mga warning, pero tuloy-tuloy pa rin po yung sobrang paninira ng iba. Hindi ko alam kung ito'y parte ng demokrasya, parte ng ugali ng mga Pilipino. Huwag naman sana, hindi ko nilalahat na mayroong mga tao talagang mapanirang grupo. Mayroon talagang taong masyadong negatibo kaysa sa positibo. Pero siyempre, iba na ang level ng buhay ngayon kumpara nung 30, 40, 50 years ago. Nung araw, parang kahit na ano ang mga nakikita at naririnig, hindi gaanong napapag-usapan. Ngayon po, sa lakas ng social media, sa lakas po ng technology sa buong mundo, na lahat ng nangyayari at pinag-usapan ay nalalaman ng publiko. Pero kailangan din, kung gano'ng kabilis gamitin ang malayang pamamahayag at mga opinyon at iba pa. Pero dapat din ipakita ng Estado ang limitasyon o hangganan ng demokrasya, malayang pamamahayag at malayang pag-assembly. Nasa saligang batas ang freedom of expression, freedom of the press. Pero may mga limitasyon yan. Sa ngayon po kasi, yun ang nakikita ng aking mga channel. Nagkukulang sa limitasyon, nagkukulang sa implementation ng batas ang Pangulo at ang mga law enforcement agency. Kung mabagal ang mga law enforcement tulad ng pulis, ng NBI, DOJ, DILG, siguro nakikibagay sila sa kung ano ang style ng management ni Pangulong Marcos. Pero ngayon napapansin ko at kayo din mismo ng mga nanonood, nakikinig, unti-unti nang nagsasalita na may halong galit at sumasagot na ang Pangulo sa sobrang paninira sa kanya ng mga kritikong may mga interest na iba. Alam niyo kung sino yan. So dapat ituloy-tuloy. Itong natitirang 3.5 years ni Pangulong Marcos bago dumating ang 2028 kung saan doon matatapos ang kanyang term. Itong natitirang kalahati ng kanyang termino sa loob ng 6 na taon, 2 taon at kalahati na ang nakakalipas, dapat dito talaga ipakita na ang tunay na liderato, pagpapatupad ng batas at disiplina sa mga umaabuso, taga-gobyerno man o pribadong sektor, kalaban sa politika o hindi. Hindi ho martial law ang kailangan dito. Kailangan lang ay pagpapatupad ng batas. Paano yon? Lahat ng umaabuso na lumalabag sa batas ay dapat panagutin. Kasuhan, rule of law. Yun ho ang kailangan. Kasi pag kinasuhan mo, may pagkakataon ding ipagtanggol niya ang kanyang sarili nung inaakusahan at nang kinakasuhan. Yun ang tamang proseso, rule of law. Hindi pwede yung gamitin ang kamay na bakal, gamitin ang kapangyarihan, abusuhin ang mga sibilyan. Hindi tama yun. Nakatulad na nangyari noong nakaraang administrasyon. Sa tingin natin at opinyon, ginamit na nakaraang gobyerno ang kailang kapangyarihan, kaya maraming natukhang, maraming buhay ang nawala. Hindi tama yun, labag yun sa batas. Kaya ngayon sila pinapanagot. Ang ating gobyerno sa ilalim ni Pangulong Marcos ay rule of law ang pinapairal.
Kaya suportahan natin yon. Ayaw kong pangunahan at turuan. Alam nila ang kanilang trabaho. Alam nila kung ano ang dapat nilang gawin. Alam din nila kung ano ang proseso. Kailangan lang implementation or pagpapatupad ng batas at mga sinasabi. Mr. President, huwag kayong magagalit. Marami na po mga Marcos loyalists, Marcos supporters ang nagsasabi, ipakita na po ninyo ang may tapang na liderato. Medyo bawasan daw po ninyo ang kabaitan nyo. Yung kabaitan ninyo sa loob ng 2 taon at kalahati, inabuso. Ngayong natitirang 3 taon at kalahati bago matapos ang term nyo, ipakita nyo ang liderato na may ipin, liderato na katatakutan ng mga umaabuso, liderato na pangangambahan ng mga nagsasamantala. Yan ang kailangan ng mga Pilipino. Yan ang kailangan ng mga Marcos loyalists. Yan ang kailangan ng Marcos supporters. Yan din ang kailangan ng silent majority na naniniwala sa administrasyon. At ako mismo, bilang political bloggers, bilang broadcast journalist, yan po ang kailangan natin. Medyo may pagka-personal, pero kailangan po mabago. Kasi ang mga Pilipino, hindi ko nila lahat. Again, hindi ko nila lahat. May mga umaabuso. May mapagsamantala kapag mabait ang liderato. Kaya kailangan ipakita ang ipin, ang tapang, ang galing, at political will kahit sino panagutin sa mga nagsasamantala. Yan po yung inaabangan. Okay? Mag-i-eleksyon tayo. Kailangan na maging kakampi ng gobyerno ay yun ding may kakayanan. Hindi yung balimbing at saka sip-sip, pag-sip-sip lang. Walang mangyayari. Walang mangyayari sa politiko kung balimbing at sip-sip lang. Kailangan merong paninindigan na kung ano ang tama at kailangan ng tao ay panindigan. Political will din. Hindi utang na loob. Ayan po yung aking observation at pananaw sa nangyayari. Okay? Hindi tayo nagmamagaling. Salamat sa mga naniniwala. Doon sa hindi, wala tayong magagawa. May kanya-kanya tayong interpretation at paniniwala. Pero ang mahalaga, ang kapakanan ng majority, ang kapakanan ng mga Pilipino, tama na, sobra na ang pang-abuso. Tama na, sobra na din ang kabaitan. Kailangan ipakita na ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng authority ng gobyerno at tamang proseso, rule of law na katulad ng inyong sinabi. Yan ang kailangan natin. Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Please like and share ng ating mga video pinag-usapan dito. Dahil itong aking mga channel, MA Pinoy TV, Mike Abby Opinions, so yung makaganapan ang ating binibigyan ng pahalaga at pinag-uusapan para makapag-share po ako sa inyo. Sana naintindihan nyo. Sana po ay makiisa ka rin kayo. Sana po ay tanggapin nyo na constructive, tanggapin nyong professional ang mga pinag-uusapan dito. Please like and share. Thank you.